Hi mga ka-Grab, magandang araw po sa lahat. By the way, my name is Marky and ako po magdi-discuss sa inyo regarding about sa motion for reconsideration and drop-in substitution natin. Kung paano po ba yung mga proseso natin ito, no? Okay, so para po sa araw na to, ito po yung mapag-uusapan natin. Una yung proseso po natin. Pangalawa yung proseso din po ng mga CPC. No? Then syempre yung mga frequently asked questions po pagdating po dito sa ating motion for reconsideration. Alright, so ito po nakikita natin ngayon, no? Ito po yung driver journey natin when it comes po sa pag-file po ng motion for reconsideration. So una, let's say, na-receive na po natin yung ating dismissal order. Ang unang tanong po kasi dyan, bakit daw po ba na deactivate yung account natin kay Grab once na ma-receive po natin ang dismissal order? No? Yan po ay ayon po sa Board Resolution 185 po ng LTFRB na yun nga po na pag na-dismiss daw po ang case, dahil po sa hindi pagko-comply po no, at pagsasubmit ng mga CPC requirements, no, so maaari po kasing tawag dito, kung hahayaan po kasi kayo ng platform na bumiyahe nang wala po kayong hawak na PA or let's say na-dismiss po ang case natin, well, technically, kolorum po kasi tayo. Pa. So, yun. So, kaya po dine-deactivate yung account para po syempre ma-protectionan pa rin naman po kayo. Pangalawa, pagdating naman po dito sa dismissal order, bago po natin ma-receive ito, no, makakatanggap po kayo ng SMS invite po galing po sa amin na personal po namin kayong ini-invite dito po sa Grab Greenfield office para po personal yung ma-pick up po yung inyong dismissal order. Dahil po dyan, no, para po syempre pasa na rin po tayo ng mga requirements natin for motion for reconsideration. Now, pagdating po dito sa motion for reconsideration, ito po kumbaga yung paghingi natin ng second chance kay LTFRB na ma-lift po yung naunang dismissal order, no? At mabigyan po kayo ng panibago o yung second notice of hearing. Yan. Alright, so next. Alright, so next naman po natin na pag-uusapan is regarding about sa pagsasubmit po ng mga requirements natin, ng kumpletong requirements. No? Sige. Okay, so paano po ba natin i-prepare po lahat ng mga yan? Okay, so una, no, pwede niyo po i-screenshot to ngayon. Yan, para makuha niyo po yung QR code. Pwede niyo pong scan yan para po ma-download po natin yung formal offer of evidence, no? So andyan po nakalist lahat po ng mga requirements na kakailanganin po natin i-present para po sa inyong motion for reconsideration. Alright? Sige. Okay, so ngayon po, ito po mga nakikita nyo ngayon sa screen niyo, no? Lahat yan po ay mga requirements for motion for reconsideration o yung formal offer of evidence po natin. Now, kung dito po kayo kay Grab magpoproseso ng inyong motion for reconsideration, yung requirement natin na from letter A to B-1, sige po, pakiclick lang po yung next. Yan. Yan po mga yan ay ipoprovide po yan ng mga partner law firm po natin sa inyo. Okay? So, yung the rest ng requirements is yung from letter C hanggang G-2. Yan po ay ipe-prepare na po natin yan. Yan. So, yung letter G to G-2, yan po ay para po sa mga drivers po natin. Okay, so lahat po ng mga requirements na yun, no, ilalagay po natin yan sa white folder, no? Make sure po na tama po lahat po ng detalye na ilalagay po natin dyan, no? Like yung case number, yung pangalan po ninyo, yung email po ninyo, no? Most especially yung email na yan dahil dyan po kayo kukontakin ni LTFRB. And at the same time po, pati yung mobile number po ninyo. Okay? So yeah, and so lahat po ng mga yan, sige po, next po. So lahat po ng documents na yan, ipapasa nyo lang po yan dito po sa amin sa Greenfield office lang po ng Grab. Dito lang po sa Grab Greenfield office. Operating hours po natin dito is from Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Siyempre expect na rin po natin na sarado po yung office kapag mga regular holidays. Okay, so again guys, no, yung mga once nakapagpasa na po tayo ng mga requirements for motion for reconsideration, once na mag-run po yan,
hintayin na lang po din natin yung second notice of hearing na ipapadala po sa inyo ni LTFRB via po dun sa email na nilagay niyo po dun sa white folder. Okay, so make sure po, no, talaga pong mahalaga na ano na ma-double check natin na tama po yung email na ilalagay natin doon, no? Para po maka-receive po tayo ng ano ng second I mean yung hearing date niyo para sa second notice of hearing. Alright, so once makapagpasa na po tayo, no? So ang mangyayari na lang po dito, once na meron na po kayong second notice of hearing, so attend na lang po tayo ng ating hearing date, no? Ng CPC hearing ninyo hanggang ma-issue na kayo ng CPC, no? O yung Certificate of Public Convenience at syempre yung pag-update na rin po ng mga documents natin via Grab app. So, FAQs naman muna tayo guys. So, pagdating naman po sa ating ano, sa motion for reconsideration. Okay, next po. Okay, so kailan daw po ba natin malalaman yung resulta ng motion for reconsideration? Okay, so pagdating po sa bagay na ito, no, syempre wala po tayong estimated timeline po pagdating sa result po ng ating motion for reconsideration. Bakit? Kasi yan po ay nakadepende pa rin po no, kay LTFRB. So, maaari lang po natin gawin is mag-check ng email po natin at magbantay po ng mga SMS na marireceive ninyo from the platform. Tinatanggap ba natin ang incomplete requirements? So again guys, no, tandaan po natin na tinatanggap po natin ng mga documents o yung mga incomplete requirements is yung mga requirements po na may expiration. Like what? Yung bank certificate, which is yung bank certificate po is good for 3 months lang po yan. At ganun din po pagdating sa NBI clearance and police clearances.